Kapag pinag-uusapan natin ang pickup truck, marami po ang choices na pwede nating pagpilian in our current automobile market. At isa na dyan itong ating featured pickup truck sa araw na ito. This truck ay galing po sa kilalang manufacturer ng iba't ibang ranges of vehicles, mula sa light hanggang heavy-duty trucks. This is the 2023 T8 Pro na top-of-the-line variant ng Jack Motors. Ito po, Jack Motors, kilala po ito dun sa kanilang quality and dependability. Pero ganun din kaya ka-dependable itong T8 Pro nila. Let's check it out, mga kamanibela. This is one of the latest models from Jack. Ito po ang kanilang 2023 T8 Pro at ito po sa likod ko. Yan, ito po ang kanilang top of the line with the price of 1.343 million pesos. While ang base variant po nila, ito pong T8 Pro Luxury naman, it comes with a 1.238 million peso price tag. Pero ano-ano nga ba ang makukuha natin for that price? Mga kamanibela, yan po ang iisa-isahin nating aalamin sa ating manager ng Jack Motors Philippines, si Miss Rachel Lau. Ma'am, kumusta po kayo? Hi, sir. Magandang araw po. Thank you po pag-papaunlak sa amin. How may I call you, ma'am? Rach. Rach, ano ba itong ating bago na to? Ito ba ang kauna-unahan na pick-up truck ng Jack dito sa atin sa Pilipinas? Sir, actually, we have T6 before. Meron na nauna. Yeah, T6. Okay. But this is the modified one, T8 Okay. Pro. So this is our top-of-the-line pick-up. So ano ang kinaibahan nito sa T6? T6, they don't have the moonroof. They don't have the fashion bar. They don't have a 360 camera. Okay. So pag sinabi mo moonroof, hindi ito nabubuksan? You can open it, sir. open din. Yes. Okay. So this is the only pickup with moonroof here in the Philippines. Wow. Gaano kalaki yung kanyang ano? Sir, that one. Ayun, sa likod. Well, apart from that, ito ba ay 4x2, 4x4? It's just only 4x2. Okay. They have their separate model for 4x4. It's T9, but it's not yet here in the Philippines, still in China. All right. Diesel, gasoline. It's a diesel. So, walang ibang variant na gasoline, puro diesel na Yes, ito, no? yes. Okay. So, ito ba ngayon, pagka i-recommend sa mga bibili, ano yung kanyang kapasidad, yung kanyang load sa likod? It's a one-tonner. One-tonner load. Okay, okay. Usually, our client use it for a business. And some of them use it as just a personal car. Actually, I already interviewed 5 of our clients having PMS in Santa Rosa. They use it for Philippine Loop. Oh, okay. Okay, nagpe-Philippine Loop sila. Kasi yung Philippine Loop ay January to December, bubuuin mo yun. Di ba? Mahaba-haba yun. It's from Visayas. Yes. Ayan. Ikaw na bahala kung paano mo katagal ko kompletohin. And they told me that it's a fuel efficient, 15 kilometers per liter. 15 kilometers per liter combined na to, city and highway driving, ano? Pero, kumusta daw yung ride, yung suspension? Ano bang claim nyo dito? When it comes to suspension, hindi naman daw siya, sir, masyadong maalog. Okay, kasi pag pick up, Usually, yun yung problem, di ba? So, nag-modified sila. Pero this one, okay naman daw siya. Pero yung iba, siyempre, lahat naman ng pick up kapag puno yung likod, mas better yung takbo. Correct, diba? correct. Okay, iba sinasakyan pa nila ng load talagang mabigat. So, hindi naman siya madaling bumababa yung Hindi likuran. naman, sir. Kasi meron pagka malambot naman, kagaya nung
ibang mga maganda nga ang comfort nila, pero mahirap naman loadan dahil madaling bumaba. Sir, so far wala pa naman pong negative feedback regarding that one. Maraming salamat. Thank you so much, sir. Nice to have met you po. Thank you. Yan ang atin pong mga specifications at yung mga claims na titingnan natin, yung capabilities na pwede nitong magawa. Siyempre, iba ho yung nadinig mo lang, sinasabi sa'yo, kesa dun sa talagang masusubukan ninyo. Kaya kami po susubukan namin. Pero of course, we are also inviting you. Mas maganda sa bawat pagkakataon kayo po ay nagbabalak bumili ng sasakyan, kayo mismo ang mag-test drive. Pero in the meantime, samahan niyo muna pa kami dito sa atin pong gagawin naman na test drive. May 360 cam na siya, di ba? May 3D din siya. Tapos may turbo. May turbo na din siya. Meron din siyang... meron ba siyang cruise control? Yes, sir. Meron. Oh, okay. May cruise control siya. May CarPlay, Android. Okay. Ayan. So, meron din siyang... Laki na din yung ano yan. Yung screen. Sana kung may 4x4 nito, no? May TPMS siya, yung hangin ng gulong. Actually, sir, maraming nga naghahanap matic. Oo. Kasi T9 nila yun eh. Kino-coordinate ko na kay So, China. pero merong matic nito. Kay China, sir. Kaso hindi pa sila ready i-distribute sa all over the world daw eh. Dapat talaga less than 1 million to kasi kahit na top of the line niya, pero Still China. tsaka manual. Ramdam mo na medyo matalbog, no? 5 speed, 6 or 6 speed manual. May turbo din siya. Malakas na din umatak. Malakas umatak. Responsive naman siya for a pickup ganito. Yung handling niya naman okay naman eh. Anong pinakamatulin mo na napatakbo to? 120. 120. Kasi natakot Pero ako ano parang ang- hirap pahintuin na. Ano ang claim niya na top speed? Ano sir, 140 yung isang client. Nag-vegan daw sila. Napatakbo niya ng 140. Tapos yun nga, ang kaya daw tipid kasi pag dire-diretso takbo, nag-on na yung turbo. Konti na lang yung ano. Kasi parang isang full tank lang daw siya eh. Okay. Doon sa biyahe Sa niya. biyahe niya, Ilang liters po ang capacity nito? 75. 75 liters. Yung full tank niya. Full tank niya. Ano ang ano nyo sa na-observe ninyo sa kanya na nagustuhan nyo at hindi nyo nagustuhan? Actually, sir, ang unang-unang gusto ko dito yung headlight niya eh. Sa gabi, ang Maliwanag. ganda ng cut-off niya. Kalat. Tapos, meron siya, kapag liliko ka, liliko din yung headlight niya. Okay. Adaptive siya. Oo. Tapos, pangalawa, kapag sa tirek, hindi ka aatras. Merong hill assist. Hill assist, oo. Meron din siyang ganun. Okay. Lalo na manual kailangan mo yun. Okay. Well, sa pagpili ng pickup, kung ako yung tatanungin personally, of course, ako po kasi ay meron talagang pickup na ginagamit dahil may mga kailangan akong isakay sa mga
gamit kung minsan, especially pagka halimbawa, kagaya yan, meron tayong mga pinupuntahan na kailangan mo yung maglagay ng cargo. Ang considerations mo, pick up. Pag hinabol mo yung comfort, ano ba ang pick up na komportable ka pero kaya mo pa ring loadan ng mabibigat, no? May mga compromises kasi dahil hindi naman basta pwedeng sinabi mo na ay gusto ko malambot yung talbog. Okay, pero may compromise yun. Malambot yung talbog mo. Like I own one na malambot, komportable, hindi ganitong katigas yung bounce niya. Mas malambot kaysa dito. Pero mas madali siyang, sabi mo, kinlaim na 1 ton yan, pero madali pa rin bumababa yung likuran, ano? Kaya kino-consider yun kung minsan kung ano ba yung pwede mong i-compromise doon sa riding comfort mo. Ito so far, hindi naman siya, considering yung ano niya, hindi ganun katalbog, ano? Yung pagiging pickup niya, hindi siya ganun ka-bouncy. Kaya lang, yun nga, hindi ko pa siya natetest as to paglalagay naman ng mga loads. Sabi nga ni ma'am, so far, na-test niya na hindi naman ganun kayut-yut, o nakababa. But, of course, depende din yan dun sa kung gaano katagal mo na siyang nilalagyan ng mga cargo. Tapos yung spasyo niya sa likod, pick up naman, is pick up. Diyan naman yan. Pwede mong pagpilian ito, baging ang babalansin mo yung features na meron to, tapos test drive nung mismong gustong bumili, at makita niya, maramdaman niya doon sa hinahanap niya, no? Siyempre, iba-iba naman tayo ng tolerance pagdating doon sa comfort na gusto mo. But pick up is pick up. Kaya nga noon, ang ginagawa din namin, pag sobrang tigas ng pick up, nilalagyan namin ng sako ng buhangin sa likod pagka wala kaming cargo na gusto namin medyo wag masyadong matalbog. Mararamdaman mo kasi, lalo na yung mga ganitong road, kapag ka sobrang talbog ng pickup, ramdam mo para kang nilaliposuction. Sakit sa katawan. Oo, masakit sa katawan.